Kaakibat ng pangarap ay ang paghihinagpis. Liwanag at kadiliman ay paniguradong may tatangis. Nagmamakaawa. Hindi na ako makapaghihintay sa araw kung kailan wala ng kadiliman. Kaya sa aking mga kalaban, huwag mo kong salangin. Noli me tangere. Ako si Jose at ito ang kwento ng aking inang bayan. Uy, may handaan na sa bahay ni Kapitan Tiago. Oo nga, tara, tayo'y magayak. Tara! Napakalaking handaan naman yata nito. Naturalmente, si Don Santiago ay kilalang mayaman sa ating bayan. Si Doña Victorina. Siya nga, napakataray naman. Balita ko galing din siya sa Europa. Halata naman sa kanyang pananamit. Tumabi ka. Bakit? Baka mapaglapasan kayo ng sama ng loob. Ikinagagala kung ako'y naririto. Diyos míos, parang-arang ka sa aking dinadaanan. Nakakayamot ang bansang ito, halatang iba ang pamamahala ng mga tao dito sa Madrid. At isa pa, halos lahat ng nakatira dito ay mga Indio, nakakagalit. Dahan-dahan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa loob tayo ng bahay ng isang Indio. Tama siya, Reverencia. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala, matagal nang itinuring ni Kapitan Tiago na siya ay hindi isang Indio. Matapos ang pag-aaral ng 7 taon sa Europa, ay nakabalik na rin sa wakas si Juan Crisostomo Ibarra sa Pilipinas. Hinandugan naman siya ng hapunan ni Kapitan Tiago, isa sa mayayaman sa Binondong. Samantala, Mga Ginoo, hayaan niyo kung ipakilala ko ang anak ng iyong maupong kaibigang si Don Rafael. Kinalulog ko po kayong makilala ngayon. Aba, ang kora ng San Diego, Buenos Dias, Padre Damaso. Ikaw pala ang anak ni Don Rafael Ibarra. Naway mapasayo ang kasiyahan na nakamit ng iyong ama. Gracias, Senyor. Maligayang pagbabalik, Ibarra. Gracias, Senyor. Kinagagalak kong magkita ka. Ganon din ako. Mukhang nakasobra naman yata ang inyong paghahanda. Huwag mo nang intindihin yon. Halina, tumuloy ka. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Dumating na ang pinakahihintay! Maraming salamat po. Saan ka nga ulit nag-aral? Sa Europa. Tayo na't magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hindi halata sa iyong pananamit na ikay galing Europa. Kapitan Tiago, maraming salamat po. Ngunit hindi na ako magtatanong. Ganun ba? O sige, mag-ingat ka. Maria, mas mainam ata na sa Malabon ka na lang muna. Alam ko mas hiyang ka sa bahay ng San Diego, Maria, dahil nandun si Cristomo Ibarra. Totoo ba yan, Tia? Mukha ba ako nagbibiro? Tamang-tama, nakapagsabi si Crisostomo na siya magpapasya rin. Teka muna, Ma. Mag-aayod muna ako. Maria Clara, Crisostomo! Mukhang nakalimutan mo na yata ako. Sigurado akong marami kang babae na kilala roon sa bansang iyon. maaari ko bang kalimutan ang aking babaeng minamahal? Nalala mo ba to? Yan yung ibinigay ko sa iyo nung tayo'y bata pa lamang. Naalala mo rin ba to? Ito ang sulat na iyong binigay bago ka umalis ng bansa. Iniingat-ingatan ko to dahil ito na lang ang alaala ko sa iyo. Maria, oras na para ako ay umalis.
Ito ang mga bulaklak. Ialam nito kahit sa pag-ulit ko sa Paalam na. paalam sa Sosmo Ibarra hanggang sa Hanggang sa Magandang araw, Ginoo. Magandang araw. Ikaw ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Oh, ako ngayon. Bakit? Ikinalulungkot ko, ngunit isang taon nang namayapang iyong ama. Ano? Sinong may kagagawan? Si Padre Damaso. Ayon sa salaysay ni Teniente Guevara, Isa kang irihi at pilibustero ni Padre Salve sapagkat hindi ka nagsisimba at nangungumpisal. Hindi totoo yan. kita ni Don Rafael na pinagmamalupitan ng isang kubrador ang mga bata. Pinili niyang tumulong, ngunit sa di inaasahan, ito pa pala mag-uudyok sa kanya sa kapahamakan. Atay, gusto kong linapay. Ate, kuya, gusto mga ambas lupa! Aray! Huwag mo! Tulong! Boom, sasaktan ng mga bata. Huwag ka makialam! Tumakas na kayo. Ikaw lang ang lalaki niyan! Dapat siyang makulong ng habang buhay! Hindi! Dapat siyang mamatay! Kuman lang nalaman ang totoong dinanas ng aking mahal na ama. Namatay siya nang walang kakampi, walang tumulong ni inaawa. Mare, napansin mo ba na laging napipigilan at madalas nagkakamali si Padre Salvi sa kanyang misa? Ay, totoo yan. Oo, napapansin ko rin. Huwag ka nga, lagi ka nga tulog eh. Pero sabi nila, lalo siyang nawawalan ng ganang kumain kaya't lalong pumayat at tumamlay. Tapos, napapansin niyo rin bang sobrang lumiliwanag ang kumbento kapag dumadalo si Maria Clara? Ay oo, napansin ko rin iyon. Ay si Crisostomo Ibarra. Napakagwapo't magalang. Bagay na bagay sila ni Maria Clara. Gawan ko ng mga sulat ang aking kaibigan. Gawan mo naman ng paraan upang hindi makadalo ang Cora. Natatakot ako, mahal ko. Lagi siyang nakatingin sa akin. At kung ako'y kanyang kausapin, hindi ko naman maintindihan. Gawan mo ng paraan upang hindi siya makadalo. Alam mo namang hindi ko kayang gawin yan. Mabuti ang pakikitungo ng mga tao sa atin. Kagalian na natin na ibigay ang lahat sa pagsasalita. Magandang umaga sa inyong dalawa. Ano ang iyong pinag-uusapan? Pinag-uusapan po namin salusalong handa ng ating kaibigan at kayo aking inimitahan. Saan ito idadaraos? Sa batisan, malapit sa punong baliti, umaga po kaming pupunta roon upang hindi abutan ng araw. Sige, tatanggapin ko. Ito na rin ay upang maipakita ko sa inyong lahat na ako ay hindi nagtanim ng sama ng loob. Ano, Gwardiya Sibil? Hoy, magtapat ka sa amin, kundi igagapos at babarilin ka namin. Nakatakas ang panganay, ngunit saan mo dinala ang bunso? Mga Ginoo, si Crispina hindi ko pa nakikita at ako'y galing sa kumbento. Kung ganon, ibalik mo sa amin ang salapi, kundi huhulihin ka namin. Ang aking mga anak, kahit mahirap, ay hindi nagnanakaw. Kung gusto nyo, halugugin nyo ang aming bahay at kung ano ang makita nyo, ay gawin nyo ang nais nyong gawin. Idi sumama ka sa amin sa kwartel. Si Sisa yan, di ba? Siya yung ina ng magnanakaw? Magnanakaw? Si Sisa nga! Dahil sa mga balita na nasagap ni Cesa tungkol sa kanyang mga anak, ay napag-isipan niyang hanapin ang mga ito kung saan-saan. Basilio! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Panginoon! Bakit mo pinabayaan ang mga anak ko? Dahil sa natagpuan ni Cesa, ay ito na rin ang naging dahilan ng kanyang pagkabaliw.
Naging palaboy siya sa kadahilanang hindi niya mahanap ang kanyang mga anak na sina Basilio at Crispin. Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Crispin! Ano sabi mo? Nakita mo si Crispin? Hindi! Bakit? Inaaway mo ba ako? Nakita mo si Basilio? Hindi! Alam ko nakita mo eh! Diba? Hindi mo nakita! Hindi mo nakita! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Umuwi na kayo! Nabalitaan ni Padre Damaso na magkakaroon ng pagtitipon upang pag-usapan ang nalalapit na kasalan ni Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Padre Damaso, nais kong ipaalam sa iyo ang nalalapit na kasal ni Maria Clara at Crisostomo Ibarra. May kasalang magaganap? Hindi ba't hindi magandang pakinggan ang pagsasama ng isang Indio at dukhang katulad ni Crisostomo? Ang manghusga sa kapwa, Padre. Aba, ako'y nagsasabi lamang ng totoo. Makalipas ang mga araw ay nakatanggap ng sulat si Ibarra galing kay Kapitan Tiago. Pagpasyahan ni Crisostomo na bisitahin si Maria sa kanilang paboritong tagpuan para ito'y kausapin sa nalamang balita, ngunit sa hindi inaasahan. Kinagagalak kung makilala ka, Ginoo. Ganon din ako, binibini. Ibarra, ba't ka na pa rito? May natanggap ako ng isang sulat at ito'y galing sa iyong ama. Nais ko sanang ipag-usap sa iyo. Subalit, napag-usahan ko bukas na. Tamang-tama, may misang magaganap bukas. Sige Maria, ako'y mauna na. Labis ang pighati ni Ibarra sa kanyang nalaman. Parang dinurog ang kanyang puso nang masilayang magkasama si Maria at Tinaris sa kanilang paboritong tagpuan. Kinabukasan. Crisostomo, Maria Clara, bakit parang matamlay ka ata ngayon? mabigat ang aking kalooban sa kanila nang ako'y napagtaksilan at hinusga. Crisostomo, kilala mo ako. At ni kahit kailan ay hindi ko kayang ikay talikuran at pagtaksilan. Anong meron sa inyo ni Lenares? At bakit nag-iba ang desisyon ng iyong ama sa nararating nating kasal? Dahil ba ito sa kanya, Maria? Crisostomo, ako'y iyong patawarin, subalit ako'y naglihim. Hindi ko nais ang mga kaganapan. Ito'y hindi ko desisyon. Kagustuhan ito ng aking ama. Ito rin ang dahilan kung bakit ako'y naparito. Patawad, Maria. Lahat ng pangakong binatawan ko sa iyo ay wala na. Hindi ko nais ng kapatawaran. Ang pinagdarasal ko'y liwanag. Isang lagusang malulusutan at nang makatakas sa lahat ng ito. Hindi ako nagpunta dito para manumbat, kundi ay para mabigyan ng katahimikan ng inyong kalooban. Katahimikan? Sa anong dahilan? Dahil ba sa isip mo'y ako'y nagtaksil sa'yo? Kung gayon ang pananiwala mo'y patayin mo na lamang ako. Ngunit, ano ba ang magagawa ko? Kilala kita, Crisostomo. Alam kong kaya mong gawin ang mga imposibleng mangyari. May tiwala ako sa iyo. Nung ako'y nagkasakit sa bayan ng San Diego, doon may dumalaw sa akin na isang lalaki na nagbigay ng pangalan ng aking tunay na ama. Ang tunay kong ama na nagbigay sa iyo ng labis na hapis at lalo na sa iyong mga angkan. Ngunit kailangan ko ng petisyon ng aking tunay na ama upang ikasal sa iyo. Kalukuhan! Hindi tayo titigil ng Crisostomo, iyon ang katotohanan. May dalawang liham ang aking espitolya sa taas at ito'y mula sa aking nasawing ina. Ang liham ay nagsasaad na nagmamakaawa ang aking ina sa tunay kong ama, na siya'y itangay at ilayo. Ngunit ang mas masakit pa roon ay hinais niya ako'y palaglag nung ako'y nasa sinapupunan pa lamang. Saan mo nakuha ang liham? Mula sa lalaking nagbunyag ng lihim. Sino ang lalaking iyan? Sino pa ba? Si Padre Damaso. Siya ang dahilan ng lahat. Nagawa niyang gahasain ang aking ina nang walang kamalay-malay at kinikilala kong ama. Alam kong siya ang punot dulo ng lahat. Siya rin ang dahilan ng pagkawala ng aking mahal na ama. Isa siyang alagad ng demonyo. Patawad, Crisostomo.
Ngunit kahit anuman ang katumbas ng katahimikan ko, ay hindi na rin may babalik ang nakaraan. Patawad Maria kung ako'y nag-alinlangan sa iyo. Hindi! Isama mo ako! Hindi pwede Maria. Sana iyong maunawaan na nasa kapamakan ng buhay ko ngayon. Babalik ako, hindi ako susuko. Ililigtas kita sa muli nating pagkikita. Paano kung hindi ka na magbalik? Magtiwala ka sa akin Maria. Mag-ingat ka, Crisostomo. Sa iyo nakasalalay ang buhay ko. Walang ni kahit anumang makapagsisira ng ating pag-ibigan Maria. Hintayin mo ang aking pagbabalik. Paalam, Crisostomo. Makalipas ang mga araw, patuloy pa rin ang kagagawan ni Padre Damaso. Kaya niyang magbintang sa kapwa para sa kanyang pansariling kapakanan. Ang iyong amay namatay sa bilangguan, ikay dugon taksin! Ibirmedya! Tumakas ka na bago mahuli ang lahat! Elias, wag! Ang mga inyo ay dapat na mamatay! Patay na si Ibarra! Nasawi ang mga pangako ni Crisostomo Ibarra kay Maria Clara. Hindi na siya nakabalik para iligtas ang kanyang iniirog. Siya ay nangibang bansa upang takasan ang maling landas na kanyang napasukan. Ngunit hindi kailanman niya malilimutan ang pag-ibig niya kay Maria. Pag-ibig na nasawi. Pag-ibig na humantong sa mapait na wakas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Mahal kong Crisostomo Ibarra, malapit na ang araw na itinakdang ako'y ikakasal sa iba. Hanggang ngayon ako'y umaasa na sa iyong paglaban, ako'y iyong babalikan. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik, aking minamahal. Naway makamit mo ang iyong mga hangarin na nararapat ipaglaban. Lagi mong tatandaan na mas pipiliin ko pang mamatay kaysa ikasal sa lalaking hindi matutumbasan ang iyong kabutihan. Ang nobelang ito ay hango sa totoong pangyayari, isang bayang may iba't ibang landas sa buhay. Ang mahirap at mayaman ay magkaaway, maraming taksil, abusado at puno ng pang-aalipusta. Kahit sa loob ng simbahan ay may mga pusong huwad, walang awa sa kapwa at higit sa lahat ay mamamatay tao.